po ay talagang pagbebenta ng bakuna. Ayaw nila na tayo ay bumili ng karamihan ng ating bakuna, especially Sinovac, from China. Kasi po, nakaposisyon lamang ang Estados Unidos halos 1 year after na noong mag-launch noong March 1. Kasi pabugso-bugso din ang dating nila. In fact, ginamit din nilang leverage yan against the foreign policy natin. Na kung hindi i-is ni Presidente Duterte ang pagtanggi sa mga hinihingi ng military ng Estados Unidos, ay titipirin din nila tayo sa mga bakuna. Actually, thinking with hindsight, mukhang ito ay a blessing in disguise. It turned out to be a blessing in disguise dahil po ngayon, napakaraming namamatay at naiimbalido dahilan po sa mga bakuna na nanggaling sa mga Western countries. At isa po yan, isang umaamin dyan ay ang bansang Hapon. Marami pong post-pandemic deaths na idinulot ang Pfizer at Moderna. Kapatid, Banateros, baka sino ang gustong unang magtanong? Kay Tatanong ko lang po kay Sir. Tatanong natin kay Sir. Pakikwento naman po sa amin itong mainit na issue na to tungkol dyan sa di umano ay kumakalat ng mga balibalitang nagpropaganda ang Amerika against dito sa vaccine. Parang kung ano yung ginagawa sa mga Chinese ngayon na dinidimo na is yung mga Chinese ngayon noong palang panahon ng pandemic nagkaroon na rin pala ng misinformation patungkol dito sa bakuna ng China, which is yung Sinovac. Paki-explain po sa ating lahat ang mga nanonood dahil hindi nila to masyadong tutok po yung mga tao sa issue ng politika, pero itong mga importanteng issue na buhay ang pwedeng maging kapalit, hindi sila masyadong interesado. Kaya po, Sir, paki-explain po. Kung inyo pong matatandaan, masyado pong nagpabongga ang Estados Unidos noong pang 2019 dahil sinasabi, pinagyayabang nitong ambassador natin sa Estados Unidos na si Babes Romualdez na uunahin daw tayo ng mga Amerikano. Ang Pilipinas ang isa sa pinakaunang uunahin ng Amerikano dahil sa ating pagkakaibigan, na bibigyan ng vaccine. And ito po pangakong ito ay sinabi nila ay darating daw ang mga bakuna by December of 2020. Yan po. So, importante po ang mga petsa dito, no? Importante po. Yan po ay binakapan din ng ating Secretary of Foreign Affairs doon na si Teddy Boy Locsin. Ang lumabas po, December yon, pinapangako nila, tayo po ay nag-schedule ng launch ng vaccination program ng March 1, 2021. No? So, ang nangyari po dito, Pebrero na, ay wala pa mga bakuna. Yung Pfizer at saka Moderna na manggagaling sa Estados Unidos. At ang mga naunang dumating na nabili yung AstraZeneca, pero hindi pa rin volume na pwede mag-launch ng isang vaccine campaign. So tinawagan na po ng presidente natin, si Tatay Digong, ang China, at madaling-madali, sa loob na 1 linggo, ay nagparating po dito noong February 28 ng mga bakuna
600,000 vials kaagad ang isinip na donation. And on top of that, may kasunod pang million, mga 2 million na doses na binili natin at cost. Hindi po tayo pinagtubungan ng China. So this was a total of about 2.6 vials. Ngayon, nag-launch na po. But ang problema dito ay meron palang malignong nangyayari behind the scenes involving geopolitics. At kasi nangyayari po on the other side of the world ay even earlier than these dates that I am mentioning. Dahilan po na ang breakout ng COVID sa China was announced on almost the last day of December of 2019. Pilalabas po noong 2020, noong spring ng 2020, na sa Wuhan, China, nagsimula ang COVID-19. Yun po ang inilaunch na propaganda ng Estados Unidos. At kagibat nito, sila pala ay nag-launch din at ngayon ay binulgar sila, in-expose sila ng Reuters. Reuters is a Western media organization. Nakagibat pala nung ginagawa nilang paninira sa China, na sa China nang galing ang virus, ay naglunsad sila ng mga social media campaigns especially sa Pilipinas and prominently sa mga Muslim countries na unang-una, China ang virus. Ang sinasabi nila, sa China nang galing ang virus, sa China rin manggagaling ang bakuna. So, nagtatanim po sila ng duda sa kaisipan ng mga Pilipino at mga Muslim. At doon pa nga sa Middle East, ay sinabi nila na may halo raw pork element yung bakuna. Alam niyo naman ang mga Muslim hindi kumakain ng pork, no? At ito po, ang ginamit nila rito ay social media. In-expose po ito ng Western press, and if I may go straight to the conclusion of the hindi po ito dinideny, no? Hindi po ito dininay ng Department of Defense. Ito po, babasahin ko itong report ng tax purpose, no? The Department of Defense does not deny the Reuters report. Lisa Lawrence, a spokesperson for the Department of Defense, said in a statement to Task and Purpose that the department conducts operations in the information environment to counter adversary malign influence. Several state and non-state actors use social media platforms and other media to spread disinformation and conduct malign influence campaigns against the United States. The Department of Defense uses a variety of platforms, including social media, to counter those malign influence attacks aimed at the United States, allies, and partners. So, Lawrence continued, as it relates to COVID-19 disinformation, China in 2020 initiated a disinformation campaign to falsely blame the United States for the spread of COVID-19. This is actually a twisted report because hindi naman po ang China ang nagsimula na magsabi na sa US nanggaling ang vaccine, ang virus. Ang nauna po dyan na magbintang is precisely
the United States. Dito po magaling ang Estados Unidos sa paggawa ng propaganda na preemptive kung tawagin. Yung hindi pa nangyayari ay uunahan na nila, tapos pagdating sa dulo, iti-twist nila at yung kabila pa pagbibintangan na nagsimula ng disinformation. So yan po ang report ng Reuters, and to say that the Pentagon is not denying na talagang ginawa nila ito. Kaya pala, kung mapapansin ninyo, nagkaroon ng parang vacillation, pagdududa ang mga Pilipino sa pagpapabakuna. At kinailangan pa na humarap si Presidente Duterte sa telebisyon. At sinabi niya, no, na pag hindi kayo ng pabakuna, ay papa-aresto ko kayo. So, pero marami na pong namatay by that time dahil ang mga tao, ang expected ay 70 million ang magpapabakuna. At that point, ang target, kumpara sa 70 million, ay nakaka-achieve pa lamang ng 1.2 million. Kaya ang ating International Action Task Force, IATF, for COVID-19 noon, ay medyo abala na. At saka, because the occurrences in the Philippines was tremendously higher, and in fact, the deaths that were incurred in the Philippines were higher than our ASEAN neighbors. So, Sir. marami pong namatay na Pilipino because of this disinformation ng the United States, no? Na ginamit ang bakuna as a geopolitical weapon para makalamang sila. Ano ang purpose nila nito? Sir, matanong ko lang po, si ano? Sa- Sir, maputol ko po kayo kasi ito ay lumalabas na malawakan na propaganda ng US against China. At ito po ay Opo. nakapasok nung time ng pandemic. At at the same time, pumasok din sa Pilipinas yung laban nila against China dito sa atin. Na ngayon ay alam natin, pinagdadaanan din natin, tuloy-tuloy po ito. Ngayon, Opo. ibig sabihin po, meron ding tao or mga tao sa likod niyan. Kasi hindi yan basta-basta makakapasok at that time sa atin kung basta lang yan US-China eh. Ibig sabihin, meron din po yan dito sa ating bansa. Meron po yan talaga. In fact, ang sabi ng isang kong kaibigan ay dito raw sa Pilipinas, may pinakamaraming operatives ng Central Intelligence Agency. Ngayon, bakit tayo ang medyo napuruhan dyan dito patungkol dito sa disinformation sa COVID-19, sa anti-vax, anti-vaccination? Eh dahil nga po, tayo ang nasa center point ng conflict nila with China. Talaga pong, hindi lang Pilipinas ay isa sa mga nasyon na tinarget nila. Talaga pong inuna nila ang Pilipinas dahil sa polisiya noon ni Presidente Duterte of friendship with China. At yun ang kanila ring medyo tinitibag noong mga panahon na yon na pinalalabas nila sa mga Pilipino sa ating sambayanan. Kaibigan nyo ba yan? Yan ang magbibigay sa inyo ng COVID-19 para pong gano'n ang intriga at dating. Paano po? Sorry po. Paano kaya ito nakalusot sa sa mga Duterte? Well, actually kung hindi ito inilabas, meron na ho kami mga suspetsya noon about this. Pero ngayon lang ito nakalusot at Reuters pa ang nag-expose. So this is just almost a 10-day-old scandal, no? International scandal. So yan po ang
matututunan natin sa Estados Unidos sa kanilang pakikitungo sa mga bansang kanilang ginagalawan. Alright. So, sabi niyo po ito ay fake news, ano? At ano naman po kaya ang rason kung bakit nila ito ginagawa? May kinalaman po ba ito diyan sa away ng China at Amerika? Tayo ba'y, ano magiging epekto nito para sa atin? Yun nga po ang sa analysis ng Reuters at mga medical journals, ginawa nila ito, unang-una established na it has something to do with the geopolitical conflict in which the Philippines is involved against China. Pero may pangalawang rason po ito. Kasi sa likod po ng mga bakuna is really the giant pharmaceutical syndicate in the world. No? Na ang business po ay talagang pagbebenta ng bakuna. Ayaw nila na tayo ay bumili ng karamihan ng ating bakuna, especially Sinovac, from China. Kasi po, nakaposisyon lamang ang Estados Unidos halos 1 year after na noong mag-launch noong March 1. Kasi pabugso-bugso din ang dating nila. In fact, ginamit din nilang leverage yan against the foreign policy natin. Na kung hindi i-is ni Presidente Duterte ang pagtanggi sa mga hinihingi ng military ng Estados Unidos, ay titipirin din nila tayo sa mga bakuna. So, given the projection that there will be many months of delay in the arrival of the vaccine here, gusto nilang pabagalin ang vaccination program natin using the China vaccine, Sinopharm at saka Sinovac, para mas marami ang maibenta nila dito sa atin. So, meron din hong perang involved dito. Napakalaking pera po yan, no? So, yan po ang dalawang motibasyon na nakikita natin dito. At actually, thinking with hindsight, mukhang ito ay a blessing in disguise. It turned out to be a blessing in disguise dahil po ngayon, napakaraming namamatay at naiimbalido dahilan po sa mga bakuna na nanggaling sa mga Western countries. At isa po yan, isang umaamin dyan ay ang bansang Hapon. Marami pong post-pandemic deaths na idinulot ang Pfizer at Moderna. And that is on record, no? That Japan is heavily affected by the post-pandemic deaths resulting not really from the virus but from the vaccine. Ngayon, dahil hindi po napakarami masyado ang nabakunahan dito ng Pfizer at saka Moderna, mas marami pa sanang mamamatay. No? Marami na nga namatay dahil dinidelay ng US at delivery sa atin ng bakuna, ay post-pandemic ay marami pa rin pala ang makamamatay at saka maimbalido dahil dito sa vaccine na nanggaling sa kanlurang mga bansa. Nandun po yan sa nature ng bakuna. Kasi yung pong, kung titingnan niyo yung coronavirus, meron po siya mga tentacles. Ito pong Pfizer at saka Moderna used a biogenetic process na kumuha lamang ng sampling doon sa bakuna from the yung kanyang tentacles, no? Samantalang ang Sinovac po used the conservative method of manufacturing vaccines by first deactivating the vaccine, the virus,
and then using the deactivated virus to generate the vaccine. Medyo modern nga yung proseso dahil involving biogenetics, biochemistry, yung Pfizer at Moderna, but it's a relatively untested method of vaccine production. So yan po mga implikasyones. Yes. Okay. Salamat po, Kaado. Sir Kaado. Alam mo, actually, ang dami pa namin gustong malaman patungkol dito, kaya lang kapos na po tayo sa oras. Sana po ay maimbitahan po namin kayo ulit at maliwanagan at lalong madiinan ito kasi para sa akin, napaka-importante nitong topic na ito dahil bukod sa politika, kasi ngayon ay may paninira pa rin sa China at ito ay very possible na propaganda pa rin. Maraming salamat po, Kaado, at sana po magkita tayo muli. Kung pwede lamang po ma-flash dahil ako po ay may sinulat na libro patungkol sa COVID-19 at patungkol sa mga geopolitics. Pinadala ko po sa chat room ninyo. Okay. Yan po, ang title ng libro na yan ay No Vaccine for a Virus Called Racism. No Vaccine for a Virus Called Racism. At yan po, very timely, inilabas ko noong 2020. Ayan, Kaya sige po. medyo po ako lamang ang Pilipino na talagang naunahan ko pa yung mga doktor. Hindi naman ako doktor. Pero sa analysis ng international media reports at saka medical journals, ay dahil nga nakakulong ako, wala akong magawa kundi magsulat ng libro. But for now, maraming salamat po sa pagkakataon na ito sa inyong lahat mga banateros and more power to you.